Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, naglasing ang ama ni Minda dahil sa sobrang sakit ng loob niya. Dahil nakipagnobyo ang anak na hindi pa tapos sa pag-aaral. May nalaman pa sila tungkol sa ama ni Mon na isang bilanggo. Gusto ni Minda na makipaghiwalay kay Mon, pero hindi pumayag ang binata. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Pangarap, dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Long time, how I cherish those moments. Iska, wala pa ba yung anak mo? Wala pa siya. Naku, naglasing ka na naman. Baka kung kuha ka ng sakit mo niyan. Hayaan mo lang ako. Masakit ang loob ko sa ginawa ng magaling mong anak. Wala man siyang sinunod na bilin natin sa kanya. Ay, naku. Kaya pabayaan mo lang ako. At mas mabuti siguro kung mamatay na lang ako. Ano? Para malaya siyang gumawa ng gusto niya. Ay, huwag ka ngang magsalita ng ganyan. Sobrang sakit ng loob ang ginawa ng anak mo. Ang sabi ko, sana'y hindi na maulit ang nangyari sa atin noon. Sinabi natin sa kanya, pero bakit ginawa pa? Sige, matulog ka na. Hindi. Hintayin kong umuwi ang magaling mong anak. Gusto kong magkaliwanagan kami. Pero nakainom ka. Sa ibang araw mo na lang kausapin. Hindi! Ah. Kung sinabi kong hintayin ko, maghihintay ako. Sige na ka. Sandali lang. Magtimpla ako ng kape mo. Mabutit dumating ka na, ha? Lasing kayo, tay. Oo! At ikaw ang dahilan na naglasing ako. Dahil sa sama ng loob ko sa'yo. Tay. O ano? Hiniwalayan mo na ang anak ng kriminal? Ay, ano po? Sagutin mo ako! Hiniwalayan mo na baka ako? Hindi pa po. Hindi ko magawa dahil mahal ko siya. Pasaway kang anak. Ang tigas ng ulo mo. Sinungaling! Bakit?
Ano bang nakita mo sa kanya, ha? Pareho kami na nangako, magmahalan kami hanggang buhay. Kung ganon, ito naman ang desisyon ko. Total, sinuway mo na kaming mga magulang mo dahil lang sa lalaking yun. Sige, tumigil ka na rin sa iyong pag-aaral. Saan ka pupunta? Papasok na ako sa school. Tumigil ka na raw, sabi ng tatay mo. Ano? Pupunta ka sa school o kaya makipagkita ka sa anak ng kriminal? Hindi na Talagang papasok ako. Huwag niyo po sana akong patigilin sa pag-aaral. Ay naku, wala na kaming paniwalaan sa iyo. Tapos na ang desisyon ng tatay mo. Magkasawa ka na nga lang. Sayang lang ang gagastusin namin. Hindi po, Nay. Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Marami akong pangarap na gustong abutin. Hindi na kami naniniwala sa iyo. Kung totoo ang sinasabi mo, sinunod mo sana ang gusto namin mangyari. Ika, nalulungkot ko po. Mahal ko si Mon. Kahit sawayan mo kami at talikuran mo kaming mga magulang mo, ganun ba? Sige po, Nay. Aalis na ako. Maliliit na po ako. Di umalis ka! Pero wala kami maibigay na pera sa iyo. Wala na. Kung ganon, pilit siya na nagpunta. Oo. Talagang matigas ang ulo niya. Pasaway na anak. Ay, pabayaan mo na lang. Talagang gusto niyang makapagtapos daw ng pag-aaral. Hindi ako naniniwala dyan. At kung totoo man, tinupad sana ang maraming bilin at payo sa kanya. Ano pang magagawa mo? Nandyan na yan. Di mag-aral lang kung gusto niya. O kaya, pero wala na akong maibibigay sa kanya na tulong. Ibili ko na lang ng alak. Mas maayos pa para sa akin. Ano? Pag-aralin natin pero yung anak na bilanggo na kriminal ang makinabang. Kaya hindi na. Gusto mo ba na maghirap ang anak mo? Sa palagay ko, kahit ano pang gawin natin, hindi mo na sila mapaghiwalay ng lalaking yun. Mas gusto ko pang makita na gumagapang sa hirap para malaman niya ang mali niya. Ang damdamin lang niya ang sinunod niya. Gaya ng ginawa natin noon na hindi tayo nakinig sa ating mga magulang, Iska. Girl, I need you. I need your love. Nakita mo na ba si Cory? Si Emmy lang ang nakita ko kanina, pero kasama niya ang kanyang boyfriend. Ah, ganun ba? Si Cory naman, ganun din. Sumakay na kasama ang BF niya. Hindi bale. Ikaw na lang kasama ko na pumunta doon sa kantin. Kung wala kang klase. Sige, pumunta tayo. Dahil maitatanong ako sa'yo. Ano yung sinabi mo? Pinapatigil ka na mag-aral ng mga magulang mo? Oo. Hindi sana ako payagan kanina. At hindi na ako binigyan ng inay ng baon ko na pera. Ano? Pero may ipon ako. Dahil hindi ko naman ginagastos lahat ang binibigay nila sa akin. Ganun ba? Mabuti naman. Sa palagay ko, naiintindihan ako ni inay. Pero ang itay ko, talagang batas ang lahat ng anumang sabihin niya. Yan na nga eh. Pero kasalanan ko rin. Kung nagmahal man ako kay Mon, umibig ako sa gaya ng anak ng isang kriminal. Karapatan nating lahat ang magmahal at mahalin. At isa pa,
Hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng ama. Totoo yan. Pero malabo ang isip ni tatay. Sige, magtiis ka lang. Gawin mo lahat ang makakaya mo para makatapos ka. At maraming paraan dyan kung gusto mo. Marge! Kumusta na kayo ni Minda? Hindi pa kami nagkita at hindi pa kami nagkausap. Oh, baka totoo naman na pinatigil na siya. Hindi ko lang alam. Oo, ano? Hiniwalayan ka na niya? At sinunod ang gusto ng mga magulang niya? Hindi naman hadlang ang relasyon namin. Dahil alam naman namin ang limitasyon. Dahil pareho pa kaming may pangarap. Sa bagay. Kung kailangan na kausapin ko ulit ang magulang niya, gagawin ko. Nako, bago mo gawin yan, kausapin mo muna si Minda. Huwag kang basta-basta humakbang na hindi mo sinasabi sa kanya. Baka masama ang ibubungan yan. Ano ba naman ito? Naiintindihan kita. Nakahanda ka na ipaglaban ang relasyon nyo. Pero ano naman ang sinabi ni Minda? Pinag-usapan namin ang bagay na yan. Nakahanda rin na ipaglaban ang relasyon namin. Pero paano? Kung hindi na siya pag-aralin, paano pa? Naku, may magagawa kaya siya. Kaya niyang pag-aralin ang sarili niya kung walang tulong o kaya suporta ng kanyang mga magulang. Ito na ang araw natin. Mabuti at nakita kita, Mon. Nagkita na ba kayo ni Minda? Hindi pa. Hinahanap ko nga eh. Mabigat ang problema ng nobya mo. Talagang pursigido mga magulang na patigilin siya sa kanyang pag-aaral. Pero hindi pwedeng tumigil siya. Sabi niya, dalawa lang ang pagpipilian niya. Magtutuloy na mag-aral pero hiwalayan ka. O kaya naman titigil at tuloy ang relasyon ninyo. Gusto naman nila kung ganyan na tuloy ang relasyon ninyo ay maging mag-asawa na lang kayo. Dahil hindi nila gusto na mabuntis o kaya manganak na dalaga. Ano? Kung bakit naman na hindi ninyo inilihim ang relasyon ninyo. Kasalanan ko. Sinabi sa akin na pinagsabihan ka, pero hindi mo tinupad hanggang ikaw mismo ang umamin na may relasyon kayo. Nagawa ko yun dahil tapat ako sa kanya. Oo, pero hindi pa panahon sana para malaman ang relasyon ninyo. Kasalanan ko lahat ang mga nangyayari sa iyo, Minda. Mon, Nag-aalala ako. Baka patigilin ka sa pag-aaral. hindi pwede na titigil ako. Talagang gusto kong makapagtapos. Minda, Kung gayon, may kundi akong ipon. Dahil hindi ko ginagastos lahat ang ibinibigay nilang baon ko. ganun ba? Oo. Pero kung maumos, hihingi rin ako kay nanay. Alam ko, naiintindihan din niya ako kahit papano. Hindi lang basta kontrahin ang bili ni tatay. Ganun ba? Kung ubos na ang ipon ko, hahanap ako ng mapapasukang trabaho. Kahit Sabado at Linggo magtrabaho ako. Hindi bale. Mula ngayon, magtitipid na din ako para may maipon ako at maidagdag sa allowance mo. Talagang pasaway ka. Matigas ang ulo mo. Tay, Pinilit mo pa rin pumasok. Sinabi kong tumigil ka na, pero pumasok ka pa. tay, Anong gusto mong palabasin? Ano ang gusto mong mangyari? Sinusubukan mo ba ako, ha? hindi po. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano ko gustong makapagtapos sa pag-aaral ko. Kahit ano ba yan?
Dahil ang anak ng kriminal ang makikinabang ng lahat ng sakripisyo namin, ganon. Nagkakamali kayo. Para sa ating lahat ang iniisip ko, Tay. Huwag mo nga akong pinaglololoko, Haminda. Hindi ako naniniwala dahil wala na akong tiwala sa'yo. Tay. Kaya hindi mo ako masisisi dahil ikaw din ang gumawa ng lahat ng to. Huwag kayong mag-alala, Tay. Dahil kami ni Mon ang tutulong sa inyo pagdating ng araw. Ha? Akala mo ba'y naniniwala pa ako sa'yo? Ha? Hindi na. At ito ang masasabi ko. Hindi na ako umaasa pa sa'yo. Tay. Kaya huwag ka nang umasa ng tulong ko. Pasaway ka talaga. Sinabi kong hiwalayan mo ang lalaking iyon, pero hindi mo kami sinunod ng nanay mo. Kaya ang masasabi ko, bahala ka na sa buhay mo dahil mas mahal mo ang lalaking iyon kesa kaming mga magulang mo. Girl, I need you. I need your love. Pards! Ano, kumusta na kayo ni Minda? Pards, Balita ko, patigilan na siya sa pag-aaral pero nagtataka ako. Pumapasok naman. yan ang sinabi ko. At itinigil ng pagbigay ng gastusin niya. Yung mga allowance niya. Ganun ba? Oh, paano yan? Hindi bale. At nakabayad na siya ng tuition fee niya. Allowance na lang ang problema. Ganun ba? Maghahanap daw ng trabaho. Kahit Sabado at Linggo lang. Kaya ba niyang pagsabay niyan? Kayanin niya. Basta raw hindi siya tumigil sa pag-aaral. Lalo na at huling semester na. Oh, anong ibig mong sabihin? Dahil hindi nila ako gusto para kay Minda. Ano? Kasi isang bilanggo ang itay ko. Binabati kita, Mon. At last, nakapagtapos ka na. Oo. At bilang pangako ko sa'yo, maghahanap ako agad ng trabaho. Pag makapasok ako, tulungan kita. Talaga? At kumusta na ang mga magulang mo? Naipakita mo sa kanila na kahit wala silang suporta, ay tuloy pa rin ang pag-aaral mo. Dahil may trabaho ka habang nag-aaral. Oo. At salamat at binigyan ako ng pagkakataon ng paaralan na makapag-working student bilang assistant student sa library. Maswerte ka pa rin. At ang itay mo, nagbago na ba ang pakikitungo sa'yo? Pusong bato ang tatay. Mabuti pa si nanay. Sige, huwag ka nang mag-alala. At maiisip din ng itay mo ang mali niya. Sana nga. Lalo na kung makapagtapos ka na. Yan ang pinapanalangin ko, Mon. Alam ko at naniniwala ako na maabot mo rin ang pangarap mo. May awa ang Diyos. Minda, si Mama. Mama, si Minda. Hello po, ma'am. Hello, Iha. Kumusta ka na? Mabuti po. Aling Janet, kamo na lang sa akin, Iha. Sige po. Alam mo ba, na lagi kang ikinekwento ni Mon sa akin. Ganon po ba? Ikaw daw ang kanyang inspirasyon. Ha? Oo, Iha. At huwag kang mag-alala.
Ngayon na nakatapos na siya, maghahanap siya ng trabaho para tulungan ka, para maipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral. Ha? Naku po, nakakahiya na. Anong nakakahiya? Magnobyo kayo ng anak ko. Kaya natural. Bilang tanda ng pagmamahal niya sa'yo, ibibigay sa'yo lahat ng tulong para damayan ka. Girl, I need you. I need your love. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Pangarap. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leyte Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. For a long